Unang halimbawa ng paggamit ng hermeneutics po dyan is yung 5W. Who, when, what, where. Okay, isa. Lima po yan eh. Ang unang halimbawa ng paggamit ng hermeneutics po dito is sino? Sino yung nagsulat? Sino yung nagsulat dito? Si Apostol Pablo. So gamit na gamit yung hermeneutics. Who? Sino yung nagsulat? Si Apostol Pablo. Kanino niya sinusulat? Yan po yung gamit ng hermeneutics. Kasi po may nagtanong sa akin, bakit tinatalakay yung hermeneutics? Makakatulong ba ito sa ating kaluluwa? Yes po. Sobrang makakatulong dahil malalaman mo yung pagtalakay, pagtaludtod ng banal na kasulatan. Kung walang hermeneutics, hindi natin maintindihan po ito. Hindi pa po kasi tayo dumiretso doon sa pinakapaksa na tinatalakay ni Brother Chai. Parang ito po yung Bible, oh. Andito pa yung hermeneutics. Papasok pa lang siya sa Biblia. Siya yung susi para maunawaan at maintindihan yung tinatawag na Bible. Ano po? Ang sabi dito, huwag amakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya. Saan? Sa pananalita. Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Isipin natin na tayo yung sinusulatan ni Apostol Pablo po rito. Pwede natin kunan ng halimbawa ito ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi niya, maging halimbawa ka saan? Sa pananalita. Kailangan hindi ka nagmumura. Hindi ka naninigaw. Ano pa? Dapat ang sasabihin mo magkalasa kasi. Ha? Naiisip po ba natin sa sarili natin na naging magandang halimbawa ba ako sa pananalita? Baka madalas kang nagmumura. Madalas kang puro bad words na lang yung lumalabas sa bibig mo. Dahil ang pagsama po natin, paano tayo maging isang magandang halimbawa? Ang sabi ng Apostol Pablo, maging uliran ka sa pananalita. Isang bagay na pwede natin kunan ng halimbawa, noong ang ating Panginoon si Kristo ay nangangaral. Nung nasa ano po siya Samaria. John chapter 7 verse 9. 4:7 hanggang 9. Nung ang ating Panginoon si Kristo po ay nangangaral, John chapter 4 verse 7. Simulan natin sa 7. Datapwat ang isang babaeng taga-Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa babae. Sabi sa 8, sapagkat napasa bayan ang kaniyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. So walang kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaria, paano mang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng isang mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat that time hindi sila nag-iinikan o magkagalit, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo at mga taga-Samaritano. Sumahidwaan itong dalawang to. Ang sabi sa 10, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos, na kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalo ng tubig. O wala siyang pansalo ng tubig. At malalim ang balon, saan nga naroon ang iyong tubig na buhay. So pumapasok na ang ating Panginoong Kristo sa spiritual. Although hindi sila nag-iimikan, pinipilit ng ating Panginoong Kristo yung kapakumbabaan doon sa pagkatao niya naroon. Kasi kung isipin mo, hindi
sila nagkakaimikan. Kung sa panahon natin ngayon, pag hindi ka nag-iimikan, kung parehas mataas ang pride mo, hindi ko na iiwan. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganun yun. Ganun ang nangyayari sa kasalukuyan. Pero ang ating Panginoon si Kristo, ang sabi niya, pinasok niya pa rin yung spiritual. Ang sabi niya, dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop. Si 13, sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, ang bawat umiinom ng tubig nito ay muling mauuhaw. Sa 14, datapwat ang sino mang uminom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay maging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. So na-curious yung babae. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo. So, para nakuha niya na yung loob ng ating Panginoon si Kristo. Sabi niya, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito. Dahil malayo yung balon eh. Upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo, upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka. Tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito yung sinasabi mong katotohanan. Ang sabi sa 19, habang patuloy yung conversation nila, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw na isang propeta. So, dalawang bagay pwede natin makukunan ng na aral dun sa kwento. Una, hindi sila nagkikibuan o meron silang ibaan. Pero ang ating Panginoon Kristo ay kinausap niya pa rin. Kinausap niya pa rin. Para ibigay yung spiritual. Ipasok yung spiritual. Pangalawa, hindi tumaas yung boses ng ating Panginoon Kristo. Nagpakumbaba siya. At ang sabi niya, napaghahalata ko ikaw ay isang propeta. So sa pananalita pa lang ng ating Panginoon Kristo, napaghalata na siya ay isang propeta. Tayo, paano mo masasabi na ikaw ay isang tunay na Kristiyano? Na ikaw ay Kristiyano? Sa pamamagitan po yun ng lalahad ng salita ng Diyos. Kasi kung tao ang pag-uusapan, tao yung sinasabi mo, o yung pag-chismis mo yung tao, ang sabihin sa'yo, chismoso. Pero kung Word of God, yung sinasabi mo, ang sasabihin sa'yo ng tao, maka-Diyos ko. So makikilala ka na tunay na Kristiyano kung ikaw ay nagsasabi ng Word of God sa iba. Dahil ang ating Panginoon Kristo, sa pananalita niya pa lang, napaghalata na siya na ikaw ay isang propeta. Tayo, makahalata tayo sa ating gawa o sa ating pananalita na ikaw ay isang Kristiyano kung ikaw ay nagsasabi o nagsishare ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Colossians 4, 5, and 6, magkalasan asin ang iyong pananalita. Ang sabi ng Apostol Pablo, maging uliran sa pananalita. So yung iyong pananalita dapat magkalasan asin o magpapakinabangan noong nakikinig sa iyo o magpapakinggan yung iyong sasabihin. Kasi kung puro bad words yung lumalabas sa bibig mo, hindi ka ayang pakinggan ng mga nakikinig, walang saysay yun. Dapat magkalasan asin. Pangalawa, ang sabi dito, sa pamumuhay. Ano yung buhay na minabubuhay mo ngayon? Mayabang ka ba? Naghahari-harian ka ba? Nagmamayabang ka ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ay maging tumiran sa pamumuhay.